Naku, anong nangyari? Ulit na lang ako. Dito na ako sa 8. Sinabi nila ang lipin ng Israel ay may isang angkang hindi humarap kay Yahweh sa Mizpa. Nalaman nilang wala roon ang lipi ng Jabes, pagkat isa mang taga Jabes ay walang lumitaw ng isang tawagin ang mga tao, kaya ang kapulungang yaon ay pumili ng 12,000 matatapang na kawal. Pinapunta sa Jabes at inuutosang patayin ang lahat ng taga roon. Bata't matanda, lalaki at babae, liban sa mga dalaga. Nakakita sila ng 400 dalaga at ang mga ito iniuwi nila sa Silo sa pagsakop ng Kanaan. Pagkatapos, ang mga Israelita ay nagpasugo sa mga Benjaminitang nagtatago sa bundok ng Remon. Ipinapasabi nila, maaari na kayong umuwi pagkat tapos na ang ating digmaan. Nag-uwian naman ang mga ito at ibinigay sa kanila ng mga Israelita ang mga dalagang taga Jabes. Ngunit ito'y kulang sa kanila. Kinalulungkot nga ng mga Israelita ang nangyari sa mga Benjaminita pagkat nabawasan ng isang lipi ang Israel. Kaya ang mga pinuno ay nag-usap-usap. Ang sabi nila, walang natitirang babaeng Benjaminita. Ano ang gagawin natin para magkaasawa yung wala pang asawa? Hindi natin dapat pabayaang manlilipol ang alinman sa lipi ng Israel. Kailangan gumawa tayo ng paraan para hindi mawala ang lipi ng Benjamin. Hindi naman natin maibibigay sa kanila ang ating mga anak pagkat isinusumpa nating hindi papayagan na mapapangasawa nila ang ating mga anak. Noon nila naalalang malapit na ang taunan nilang pesta para kay Yahweh na ginaganap nila sa Selo, sa hilaga ng Betel, gawing timog ng Libano, sa gawing silangan ng daan sa pagitan ng Betel at Sikim. Sinabi nila sa mga Benjaminita, magtago kayo sa ubasan at hintayin ninyo ang mga dalagang taga-Silo. Pagdaan nila roon upang magsayaw sa pesta. Mang-agaw na kayo ng inyong mga asawa, mapapangasawa at iuwi ninyo. Pag nagreklamo sa amin ang kanilang mga ama o mga kapatid, sasabihin na lang namin na sa kanila nabayaan na kayo pagkat kulang sa inyo ang mga dalagang nakuha namin sa Jabes. Iyon naman ang hindi nasasabing pagsira nila sa pangako pagkat kinuha ninyo nang wala silang pahintulot. Walang pahintulot. Nag-react yung Holy Spirit ko dyan dahil walang pahintulot. Gayon nga ang ginawa ng mga Benjaminita. Bawat isa sa kanila ay pumili ng isa sa mga nagsasayaw at tinangay. Umuwi sila sa kanilang lupain, itinayo ang kanilang mga lungsod at muling nanirahan doon. Samantala, ang ibang mga Israelita ay umuwi na. Nang panahong iyon ay walang hari sa Israel, kaya nagagawa ng mga Israelita ang gusto nilang gawin. Nag-react yung Holy Spirit ko dito sa 22. Pag nagreklamo sa amin ang kanilang mga ama o mga kapatid, sasabihin na lang namin sa kanila na bayaan na kayo pagkat kulang sa inyo ang mga dalagang nakuha namin sa Jabes. Iyon naman ay hindi masasabing pagsisira nila sa pangako pagkat kinuha ninyo nang wala silang pahintulot. Kaya dapat talaga
Kahit anong gagawin natin, ipahintulot natin sa hingi natin ng pahintulot sa Panginoon o kaya sa mga namumuno. All time basta-basta. Kasi may kaparusahan, may kapalit. Pag yung mga ginawa nating mga mali, hindi tama, ang ating mga ginagawa, ay may kapalit talaga yun. Kaya dapat, dito nga nag-react yung Holy Spirit ko dahil kinuha yung mga babaeng hindi nagpapaalam. Nag-react siya dito mismo sa 22. Kaya kahit anong klaseng kinukuha natin, kayamanan man yan, damit man yan, kotse man yan, tao man yan, o kahit ano, kailangan talaga nating ipagpaalam. Gamitin natin ang tamang pamamaraan. Hindi ba tayo aware doon? Narinig niyo yung storya dito? Mga nangyayari noon. Wala silang hari pala, kaya sila, kaya nilang gawin ng kahit ano kasi walang naghahari sa kanila sa Israel. Kaya nagagawa ng mga Israelita ang gusto nilang gawin. Kasi walang namumuno. Pag may namumuno sa isang bansa at maganda ang pamamalakad, maging maayos ang kanyang at saka nanindigan siya sa kanyang mga panununtunan ginawa sa kanyang bayan. Ganyan ang dapat mga leader. Kung hindi niya kaya, sumangguni sa Panginoon dahil yan ang dapat nating gawin. May Panginoon tayo para ating sanggunian o dulugan, di ba? Kahit tayo pinuno na, kahit tayo'y presidente man, o kapitan man, o ano man, kailangan pa rin nating dumulog sa Panginoon dahil siya na ang tangi nating tagapagligtas, tunay nating pinuno, tunay nating ama, pinuno natin sa buong mundo. Siya lang, wala nang iba. Kaya dumulog tayo lagi sa Kanya. Salamat, dumulog ko, di ba? Sa Panginoon. Para meron tayong gabay. Kasi pag wala tayong yung budi natin ang sinusunod, dahil nga naging pinuno tayo, mapapalalo ka pag hindi ka sumusunod at hindi ka sumasangguni sa Panginoon. Kailangan talaga nating sumangguni lagi sa Panginoon. Salamat. Para mayroon tayong gabay. Di ba? Pag wala tayong dinudulugan, basta-basta na lang tayong magulo ang ating bansa, ating bayan. Ang budi lang natin ang ating sunod-sunod, hindi maganda. Nagkakagulo-gulo. Kaya kailangan ang pamumuno ng bawat bansa ay aayusin. Ituwid. Mag-umpisa tayo ng tama para maging maayos ang lahat, di ba? Kahit sa mga barangay-barangay man yan, o kung ano-ano man yan, meron naman silang sanggunian na, meron naman silang dudulugan. Kasi yan, leveling yan eh. Kumbaga, sa amin dito may barangay, mayroong bawat tapos may mayor, hanggang sa kataas-taasan. Tapos yun namang pinakamataas, yun na yung dudulog lagi lahat sa Panginoon. Manalangin para maganda ang kahinatnan ng lahat ng nasasakupan. Pag walang mga ganong gawain, pangit ang kinalabasan, di ba? Hindi maganda, magulo, hindi payapa. Ang mga panunungkulang hindi dinudulog sa Panginoon. Kaya lahat dapat idulog natin. Ang ganda dito, tingnan mo sila, nakikipagdulog muna ka sa Panginoon. Pinalangin na, umiyak na nga sila, nananaghoy sila. Bininig sila ng Panginoon, binigyan sila ng go signal. Oh, sige, go. Go, go, go.
salakayin nyo na sila. O, di ba? Merong karapatan ang Panginoon magdesisyon para sa atin. Kaya kung dumulog tayo, kaya kailangan talaga lahat idudulog natin sa Panginoon. Hindi yung sariling budi natin ang ating sundin. Dahil may kapalitan. Ang Panginoon ang magpaparusa sa iyo. Hindi nga naman agad-agad. Pag naput ang Panginoon sa bawat isa sa atin, ang tandaan natin, ang kaparusahan ng ibigay sa atin ng Panginoon ay bawat isa. Kung anong ginawa natin sa ating kapwa, yun din ang gagawin yun din ang kaparusang ibibigay sa atin. Tandaan natin yan. At ang ayaw kumilala nito ay huwag niyong kilalin. Sinabi niya yan. Nakasulat dito. Mga sinulat niya yun. At huwag tayong maging mapalalo. Tayong maging hambog. Magpakumbaba tayo sa Panginoon lagi. At sa ating kapwa. Dahil pantay-pantay tayong ginawa ng Panginoon. Walang mataas. Parehas lang. Maliit ka man o malaki. Maitim ka man o maputi. Singkit ka man o dilat. Pantay-pantay ang ginawa sa atin ng Panginoon. Kaya siya lang ang ating dudulugan. Walang ibang dudulugan kundi ang Panginoon para maging maaliwalas ang ating nasasakupan, payapa. Diba? Idaan natin sa panalangin para maganda ang kainatnan ng lahat. Itong mga modelo natin dito, sinalaysay dito, mga nakasulat, mga apostol, mga pangyayari noon. Sumasangguni sila sa Panginoon dati. Ngayon, sumasangguni pa kaya? O mga budhi nila ang sinusunod? Yan ang tanong. Mahirap. Pagka ang budhi natin ang sinusunod, sarili nating kagustuhan, walang kapayapaan ang ating nasasakupan pag ganun ang sinusunod natin. Kaya meron tayong Biblia, gabay din natin to. Gabay natin to sa pang-araw-araw nating buhay dahil nandito yung tuntunin ng Panginoon bawat isa sa atin. Kung ito'y tuturo o ipapahayag, at huwag itong ililihim dahil ito ang gusto ng Panginoon, ipahayag natin ang lahat para ang lahat ay nakakaalam at maging aware sa mga maling gawain at hindi na nila gagawin. Dahil may kaparusahan ang gumawa ng pagkakamali. Alam niyo ba yan? May kaparusahan. At may biyaya rin yung sumusunod sa kabutihan ng Panginoon, sa katwiran ng Panginoon. Di ba? Kapayapaan. Hindi nyo ba dama yung ganun? Mapayapa ka, magaan, maliwalas, masaya, malaya. Yan ang kapalit. Hindi nyo ba gusto yung ganun? Ang hindi sumusunod sa tuntunin ng Panginoon, magulo ang buhay. Walang kapayapaan. Yan, sinabi niya yan, nandito rin yan eh. Kaya, mamili ka. Kung sa liko, sa liko, o sa tuwid. Sa tama, o mali, sa masama, o ano. Di ba? Mamimili ka lang kung ano ang gusto mong pipiliin. Andito, mga nakasulat, oh. Hindi ko alam saan ako susunod lilipad. Kasi, ito, natapos ko na yung hukom. Nasa 21 na ako binigay sa akin to ngayon. Ngayon, dapat kanina ko to tinapos. Nagputol-putol tuloy. Naputol na ano ko, napindot ko eh. Kaya sana gawin natin ng ikakaayos para sa ating buong nasasakupan. Kung tayo pinuno o kung tayo presidente o ano man tayo, kahit sa pamamahay, pwede yung gawin yun. Ang mga padre di pamilya ang dapat magpairal ng batas at susunod yung asawa, di ba? At yung mga anak, ganun. Sa umpisa sa pamamahay. Kaya lagi tayong dumudulog sa Panginoon. Nag-react yung Holy Spirit ko umpisa sa pamamahay. O, di ba? Tama nga naman. Nag-react tuloy siya.
Yun lang mga migumiga, gwapo, gwapa. Kung kayo'y makikinig at kung hindi naman, basahin nyo na lang ng buo. Kung ayaw nyo makinig sa akin. Ito binigay sa akin. Salamat po. God bless everyone. At nawabigyan tayo lagi ng kapayapaan. At sumasa atin na ang Panginoon bawat isa sa atin. Para lagi tayong may gabay. O, diba? Magbago na tayo. Magsisi, magbago at tanggapin natin ang Panginoon dahil pag tinanggap natin at ano ka na sa Kanya, pasado ka na, biyayaan Kanya ng Espiritu, bagong puso, bagong iukit niya sa iyo ang karunungan niya, ang lahat, diba? Katulad ng binigay niya sa akin. Sana kamtin natin ang lahat. Tamasain natin kamtin ang kabutihan ng Panginoon dahil yan ang nakakabuti sa ating lahat. Mamili lang tayo kung anong gusto natin, kung anong susundin natin. Kaya nasa sa atin ang pagdesisyon. Ang parusa bawat isa sa atin, tandaan natin yan. Salamat po. God bless.